Hello, no? So ngayon, no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga espiritista, no? Mga manghuhula at saka itong mga sudyak-sudyak na ito, no? Sudyak na mga year of the hippopotamus, year of the zebra, ano pa ba yan, no? Mahigpit tayong pinagbawalan ng ating Panginoon na sumasangguni sa mga ganitong tao, lalo na dito sa mga espiritista, no? Ang mga espiritista kasi ito yung mga tao na kumukonsulta sa mga patay, no, sa mga espiritu na namatay, no. Hindi nyo alam ang inyong mga ginagawa kayong mga taong espiritista. Ang kinakausap ninyo mga demonyo yan. Ang mga demonyo kaya yan na mag-iba ng anyo. Kaya nilang gayahin ang itsura ng isang taong namatay upang sila ay makakausap ninyo. Kinukumusta, kumusta ka na, okay lang, bakit ka nang ganito, hanggang ngayon, ganito, ganyan. Nililin lang kayo ng demonyo. Ang demonyo kayang gumaya ng itsura at boses ng tao. Lagi niyong tatandaan na nakasulat sa Biblia, sinabi dito, pagkatapos mamatay ang isang tao, judgment. Paghahatol agad yan. Pagkatapos mamatay ang isang tao, mabubuhay siya muli at haharap siya sa hatol, sa hukuman ng Panginoon. At dalawa lang ang patutunguhan ng bawat tao, sa impyerno at saka sa langit. Pero kung sinasabi mo, oy, ilang taon ka na dito, namatay na siya, 3 taon na, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya matahimik, ang demonyo po ang kinakausap ninyo. Hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Kayong mga tao na mahilig lumalapit na kumukonsulta dyan sa mga espiritista na yan, umiwas kayo dito upang ang puot at galit ng Diyos hindi mananatili sa inyo. Kasi ang pagkikipag-usap sa mga espiritu na yan, sa mga demonyo na yan, ay nakipag-usap na kayo sa mga demonyo. Dito naman sa manghuhula, dito sinabi dito sa Leviticus 19:31, sinabi dito, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. O, dito naman sa mga manghuhula, doon sa panahon ni Elias, noong sinabihan ng Panginoon ng isang hari dahil nagpadala siya ng mga sundalo, no, ng mga utusan niya doon kay Elias, sinabi ng ating Panginoon, bakit kayo sasangguni sa mga Diyos-Diyosan? Wala na bang Diyos dito sa Israel? At dahil doon namatay ang 50 pinadala ng hari sa panahon niya ni Elias doon sa pangalawang sulat ng hari. Ganun din, bakit kayo sasangguni sa mga manghuhula upang malaman ninyo ang mga ahead of days, malaman nyo yung future nyo, malalaman yung kinabukasan nyo? Bakit kayo sasangguni dyan sa mga tao na yan? Alam ba nila kung ano ang mangyayari bukas? Alam ba nila kung ano ang mangyayari sa susunod na araw, susunod na taon? Pinagluloko lang kayo niyan. Mahigpit tayong pinagbawalan ng Panginoon sa pagsangguni sa mga taong ganito. Lalo na sa pagpapaniwala sa mga sudyak-sudyak na yan. Yung sa mga year of the hippopotamus, year of the zebra. No? So huwag po kayong lumapit dyan kasi demonic po ang lahat ng yan. Saan ba nagmula yung mga sudyak-sudyak na yan? Sa panahon yan, mga Chinese na yan, Chinese New Year, Chinese na yan. Ano ba ang Chinese? Itong Chinese na ito yung mga tao na walang kinikilalang Diyos. Walang Diyos ang bansang yan. No? Demonic ang sinusunod nila for the sake of money. Kung sinusunod nyo yan sila, ang demonyo na ang inyong pinaglingkuran. Dito sinasabi dito, kayo'y ituturing na marumi kapag kayo'y sumasangguni sa kanila. No? So kung sasangguni kayo sa mga espiritista, sa mga manghula o magpapaniwala kayo dyan sa mga anting-anting na yan, pampaswerte, o sa mga sudyak-sudyak na yan, narurumihan na kayo. At lagi niyong tatandaan na walang kahit isang tao na marumi na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Ito ang mga salita at kautusan ng ating Panginoon na pinagbabawal niya na ating lapitan. Lalo na sa atin sa mga huhula at mga espiritista. Dito sa mga espiritista makikita dito. Minsan nandito to sa KMGS Sa KMGS, sa mga iba pang mga social media, sa mga YouTube, mga kan. Huwag kayong sumasangguni sa kanila ni manood sa mga ginagawa nila. Karumal-dumal ang kanilang ginagawa.
karumal-dumal, maniwala kayo sa kung gaano kalaki ang kasalanan ng mga tao na gumagawa niyan. Lalo na rin na magpapaniwala kayo dyan sa mga anting-anting, pangpaswerte, sa mga sudyak-sudyak na yan, at sa mga lalapit kayo sa mga manghuhula. Sinasabi dito ng ating Panginoon, pag kayo'y sumasangguni sa mga taong yan, kayo ay nagiging marumi sa kanyang paningin. Kung ang isang tao marumi sa kanyang paningin, hindi kaganap sa paningin ng Panginoon. Ang sinabi ng ating Diyos dito, sinabi niya, "Be holy for I am holy." Kailangan magiging ganap tayo sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Holy tayo, banal tayo. Kasi kung magpapatuloy tayo sa paggawa ng mga ganitong karumal-dumal na pinagbabawal ng ating Panginoon, tayo ay magiging kaaway ng Diyos. At walang kahit isang tao na nagiging kaaway ng Diyos na mananatili buhay magpakailanman. Kaya iwasan nyo po yan. Kaya nga sinasabi ko, basahin natin ang kalooban ng Panginoon, ang kasulatan dito, kasi ito yung kautusan at kalooban ng ating Diyos. Itong manghuhula, marami ito. Especially dito sa Davao, no? Sa plaza ng Davao. Saan pa ba ito? Dito sa mga Recto, sa Quiapo. No? Isipin mo yan, marami yan dyan. Sa Tacloban, o saan ba bang mga lugar yan. Marami yan, kalat yan. Kalat na kalat yan. So, mahigpit tayong pinagbawalan ng ating Panginoon na sumasangguni or lalapit man lamang or makinig sa kanilang mga sinasabi. Walang kahit isang tao na nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas, kundi ang Diyos lamang. Wala kahit isa. Walang kahit isa na magsasabi na, alam ko ang buhay mo, hulaan natin ang buhay mo. Huwag kayong lumapit dyan. Kasi nga, pinagbawalan na tayo ng ating Panginoon na lumapit dito. Kung pinagbawalan na tayo ng ating Panginoon na lumapit o sumasangguni dito, pag pinagbawalan tayo, kailangan susunod tayo. Kasi pag hindi ka susunod, pagdating ng araw, ang puot ng Diyos mananatili sa bawat tao, sumusuway sa Kanya. So, ganyan ang mangyayari. So, hanggang dito na lang, maraming salamat din. God bless everyone. Amen.